Magandang araw po. Kung kailan nyo man po ito pinapanood, umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa kasalukuyan po, tayo po ay nasa day 60. Ang ating pong verse na pag-aaralan ngayon ay Philippians 1 verse 27. Nakasaad po rito na whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Sa Tagalog, anuman ang mangyari, mamuhay kayo ng nararapat sa mabuting balita ni Kristo. Sa berso po na ito, pinapaalala po sa atin ni Apostol Pablo na ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi lang dapat nakikita sa ating pananalita, kundi sa ating pamumuhay. Maaari pong sa bahay, sa paaralan, at sa trabaho. Ibig sabihin, sa anumang sitwasyon, maging sa panahon ng kasaganahan o pagsubok, dapat nating ipakita na tayo ay mga tagasunod ni Jesus. No matter what we face, challenges, temptations, or trials, God calls us to live a life that reflects His truth. Being a follower of Christ is not just about what we say, but how we live. Our actions, words, and decisions should glorify Him in every situation. Sa pinag-aaralan po natin ngayon, may tatlo po tayong bahagi na dapat isabuhay. Una po, understanding the call to stand firm. Sabi po dito, standing firm in the gospel means holding on to our faith kahit mahirap. Ibig sabihin, wala naman pong madali sa mundo natin. Life will test us, but God's truth remains unshaken. Kahit po itest tayo ng paulit-ulit, kahit batuhin tayo ng problema, madali, mahirap, o kakayanin man natin, hindi mawawala ang God's truth. It remains unshaken po. So, para po sa puntong ito, understanding the call to stand firm, tandaan po natin ang katanungang, how do you respond when your faith is challenged? Paano nyo po tutugunan kapag kayo ay may problema o may kinakaharap na mahirap na pinagdadaanan? Paano nyo po siya i-reply? Kung kayo po ba ay susuko o lalaban pa? Ikalawa naman pong bahagi ay praying for unity. Sa praying for unity naman po, we are not meant to stand alone. Kailangan natin ng isa't isa. Sa darating po na anibersaryo, mahalaga po na magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Hindi po natin lalagpasan ito na mag-isa lang. Tandaan po natin na kung wala man po tayong kasama, nandiyan naman po ang Panginoon. Pray for strength, not just for yourself, but for fellow believers. So, ibig sabihin po, hindi lang po tayo ang malaga, kundi yung mga kasama na rin po natin sa church. Sa punto na po ito, tandaan lang po natin ulit ang katanungan. Ito po ay bagong katanungan. How can you be a source of encouragement to others? So, sa tanong po na ito, isipin po natin kung paano po tayo magiging daloy sa iba na magkaroon sila ng lakas ng loob para magpatuloy pa. So, isa din po kasi sa source or nagpapalakas ng loob ng iba kung tayo mismo ay tutulungan natin sila. Mahalaga po ang pagtutulungan. Sa ikatlo naman pong bahagi, encouraging others. Yes po, encouraging others. Our faith is not just for ourselves. It is meant
to inspire and uplift others. So, ang faith po natin, hindi lang po para sa sarili natin, kundi para din po sa iba. No, a simple prayer, kind words, or support can strengthen someone's faith. No, isipin niyo po, who in your life needs encouragement today? So, pwede niyo pong isipin yun at tingnan po natin kung paano natin sila tutulungan. Balikan po natin ang scripture, Philippians 1 verse 27. Sa araw po na ito, mahalaga po na tandaan natin na anuman ang mangyari, mamuhay kayo ng nararapat sa mabuting balita ni Kristo. Again po, kahit anong sitwasyon, kung may okay ka lang, kung may problema kang pinagdadaanan ngayon, it's important po na ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi mawala. Ito man po ay daanan ng maraming bagyo or storm. So sa araw po na ito, kung kayo po ay may natutunan, mag-comment lang po kayo ng I am strong. Yes po, I am strong. Tayo po ay manalangin. Lord God, salamat po sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi sa aking mga ka-church ng bagong aral, Lord. Patuloy mo pong ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa at kasama ka namin at kung hindi naman po kami makapag-isip ng maayos, sana po ipaalala nyo na may mga ka-church kami na pwedeng katulong, Lord, sa mga pagsubok at ganoon rin po kayo. Lagi po kayong nandyan, Lord. Lord, diningi ko po ang guidance nyo sa mga pagsubok na pinagdaraanan namin ngayon. Sana po, sa darating anibersaryo ng aming simbahan, pagtibayin mo pa po ang samahan ng bawat isa. At sa mga pagdadaanan namin, nawa Lord, hindi mawala sa isip namin na ginagawa namin to para sa iyo at hindi para sa iba, Lord God. Yun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Yun lamang po at to God be the glory.